So, hello guys, and today's video ay gagawa tayo ng isang napakasimpleng solar gen or solar generator. So, galing ito sa mga scrap. Okay, masasabi naman natin scraps na kasi yung gagamitin natin ditong battery guys ay baterya ng motorcycle battery. So, kung makikita nyo guys, okay, so ipapakita ko sa inyo yung mga materials na gagamitin natin. So dito guys, meron tayong solar charge controller. So PWM. Okay, so PWM charge controller. And then meron din tayong battery na 5Ah. Okay, so ayan 12 volts 5Ah battery. Sa motorcycle battery to since palit na tayo ng baterya. So, ito yung pinagpalitan natin. So, scrap na. So, magagamit pa rin natin yan guys pang ilaw-ilaw or either na kahit pang camp. Okay, so at then meron din tayong 30 watts na solar panel. Okay, so match na match yan dito guys kasi kung titingnan natin ang computation yan, okay, it is only 5 ampere, okay, times 12. So, yun yung sagot doon. And then 30 watts na solar panel. So, yun. So, ang solar panel nito ay pwedeng mag-generate within a day na nakalagay siya sa init ng mga 4 hours. Okay? So, yun yung computation natin. So, makikita natin kung gaano siya nag-generate. Kung 30 ito, times 4 mo is 120 watts. Ang pwede niyang i-generate doon sa 4 na oras. Okay? So, kung maganda yun yung pinakamagandang sikat ng araw guys, ay yung pinakamainit. So, kaya niya yan. So, dito naman sa battery natin is 5 ampere times 12 mo lang. Okay? 5 ampere times 12. So, yun na yung watts na maximum na full charge yung battery natin. Okay? So, meron din tayong solar charge controller. Of course, it is a 30 ampere. So, mas mataas siya doon sa 5 ampere. Okay? Or sa anything amperahe na ito. Okay? Na pwedeng ibigay. Okay? So, yan. Yan na yung mga materials na gagamitin natin. So, simulan na natin to guys. So, dito sa ECC natin guys, meron naman mga indicator to. Katulad yan, halimbawa, ito, dito mo input yung solar panel input. And then dito yung battery input. And then dito naman, pwede tayong gumamit, ilagay dyan, or yung mga, halimbawa, bulb na 12 volts. Okay, pwede natin i-load dyan. Tapos dito naman is yung mga 5 volts na halimbawa mag-charge ka ng cellphone, pwede siya dito guys. Or kaya kung mayroon ako dito, mayroon tayong ilaw na dyan natin ilalagay para pang ilaw natin to guys. So ayan. So ito yung positive. So tapos dito naman yung negative ng solar input natin. Okay. So may battery input na rin tayo. It is the positive and it's the negative. So hindi na natin lalagyan ng color coding kasi naka-fix naman yan. Okay. So para hindi siya madumi tingnan guys ay iaano natin siya, idikit natin siya dito sa battery. So maglalagay tayo ng dito sa gilid niya para lang hindi ba siya madumi tingnan guys. Para hindi makita yung mga windings. So, yan. Sa kabila. Para mas malinis yan guys. And then ihinang pa natin yan guys. Ayan. So, para mas matibay siya guys. So it's
take note ha. Be sure na ito yung positive at ito naman yung negative. So, connect na rin natin siya dito. So, ilabas mo na natin ito. So, as you see guys, may reading na siya na 12.6. Yan. May output na yung ito na yung reading niya. Okay? Yung solar charge controller natin. So, lalagyan na lang natin. Maybe, dito natin ilalagay yung input ng panel, guys. So, gagamit tayo ng Anderson connector. So, yan. Okay, so yan ang input ng solar panel natin. So ilalagay natin dyan. So ito na siya guys. And, so sa Anderson connector guys ay merong meron yung polarity kung saan mo kakabit. Merong positive at merong negative dito sa kabila. Okay. So kung negative to, positive yun sa kabila. So yan. Hinang lang natin siya guys. Hinang na natin to guys. Negative should be put in negative. And ito sa guys. So, na-connect na natin yung Anderson dito. Yan. So, napaka-cool niya na. So, dito na natin ikakalit yung solar panel natin. Yan. Then, here's the input. Ayan. So, meron na siya guys. Ayan. So, test natin guys. Ito, 5 volts to. Okay. So, natin yung ilaw. So, may light na tayo. Ayan guys, yung nakita nyo. Ayan. May pang ilaw-ilaw na tayo. 5 volts. Okay, so ayan. So, ayan. May simple generator na tayo. So, try na natin tapusin to guys. Siyempre, nakapitan natin ang solar panel. Ayun guys, nakabit na siya. And ito yan. So ito yung connection natin ng solar panel natin. So sabi yan dito sa solar panel. So ayan. So nagawa na siya. So connection niya ng solar panel. So ang solar panel, ito i-input lang natin dito. Okay. So ayan. So yun. So ayan, kung naka-input na siya, kapag may init yan guys, mag-indicate na yan dito. So try natin mamaya guys. So ayan na yung ating project na simple, napaka-simple lang. Okay, so yan yung simple generator natin. So ayusin pa natin yan guys. And so ayun na nga guys, natapos na natin yung simple generator na solar generator natin. Okay, so ito na yung solar panel niya guys. Yan, nilagay natin siya dito, so may konting shading pa konti.
Lagay natin. Then ito na yung generator natin. And then ito yung input natin dito sa kanya. So ayan. So lalagay lang natin to dito. Okay, so input. Ayan. So ayan. So kung makikita nyo guys, ayan na. So meron na siyang power na pumapasok. So okay, so ito yung settings. Ayan, so nag-12.9 na yan. Kita nyo, nag-13 volts, 13.1. So meaning to say, nagka-charge na siya guys. So nasa 13.2 na siya. Okay, and then may load tayo dito guys. Ito yung ilaw. So gawin natin, pailawin natin. Ayan. Ayan, so umilaw na siya. Okay, so makikita nyo guys. Ayan. Ayan o. Na-detect ng ECC na mayroong load na nakalagay. And ayun na. So, habang umiinit ang araw, okay, so continuous naman yung charge niya dito sa ating battery. Okay, so habang umiinit ang araw. So, yan. So, hindi as of now, pag ito lang ang load natin, okay, so parang hindi nababawasan yung battery natin. Okay, so yan. Nasusustain niya naman. Okay, so tatanggalin natin yung ilaw, papatayin natin. Ayan. Okay. So ayan. So try naman natin yung try natin guys kung gumagana yung USB port niya. So try naman natin guys yung USB port. Ito yan. Okay, so tingnan natin tong bulb na to kung ilaw. 5 volts lang na input guys. Patayin natin to. Ayan. So ayan. So makikita nyo guys, ayan o. Umiilaw siya. So ayan. So kapag kinuha natin yan, okay, patay. So pag sinaksak natin, yan. So meron na tayong at least nakakapag-produce tayo ng ilaw na guys. Okay? So ayan. So mataas na yung voltage kapag sinabay natin to. Ayan. So ayan. Magkasabay sila guys. Ayan. So ayan na yung portable na generator natin. So pwede na yung gamitin sa pang-camping guys. So ayan guys. Bukod dyan guys, may ilaw na tayo. And then meron tayong ilaw, dalawa na load. And then meron pa tayong electric fan dito guys. 5 volts input dito. So try na natin siya guys. Ayan. So makikita nyo, gawin natin number 3. Ayan. May power na ng electric fan tayo guys. Ayan. So yan na yung generator natin. Nag-generate na siya ng power. And then meron siyang nakaload. Okay. So ayan. So as you see guys, 12.5 yung actual voltage, meaning to say, nasusustain niya or hindi siya bumababa yung voltahe. Meaning nagsusustain siya dun sa tatlong loads na nandito niya. Yan, so load, then load, yan. Yan, so okay na siya guys. Small setup na generator, portable, pwede nating dalhin. So gamit lang natin dyan guys yung pinagpalitan natin na battery galing sa ating motorcycle. So napaka okay lang guys. So take note guys, ito kung 5 Ah na ito, 12 volts times 5. Okay, yung sagot doon, tapos divide mo ng 50% ng 2. So yun lang yung capacity na pwede nating magamit na total power dito sa battery niya guys. Syempre gamit na to, maybe mas mababa na siya doon guys. Pero at least pag daytime magagamit natin siya guys. Yeah, so free energy yan guys. Thank you.